Hello. Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain kung saan dito tayo sa ikalawang bahagi ng ating binabasa at binibigyan ng buhay ang mga sitap na ipinagkalo sa bawat kampanin. Ang unang pong aralin, ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 13. At nangyari, nang siya'y nanalangin sa isang dako, nang siya'y matapos ay sinabi sa kanya ng mga alagad, ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kami manalangin, na gaya ng maniwan na nagturo sa kaniyang mga alagad. Dito po, ang ating dakilang Panginoon, nung siya'y makapagpanalangin, mayroong isang alagad na lumapit sa ating dakilang Panginoon na gusto ring matuto ng pananalangin dahil sa kanyang, kumbaga ino-obserbahan niya na kung sino ang nagtuturo ng panalangin. Ang ating dakilang Panginoon, inaasahan nila matuturuan din silang manalangin. Kaya, maganda yung naisip ng isang alagad na itanong para magpaturo. Ganun din naman tayo. Meron sa ating mga matatagal na sa pananampalataya na magagaling na marunong na sa mga pananalangin. At meron isang taong baguhan naghahanap ng pagkalinga na turuan upang manalangin. Ano ang tinuro ng ating dakilang Panginoon? At sinabi sa kanila, pagka kayo'y nagsisimpanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pananalig. Tinatawagan natin Ama yung may likha ng lahat ng mga bagay. Papaano natin sasambahin ang kanyang pangalan? Kapag siya'y pinikilala natin Diyos, masasabi natin sinasamba natin siya. Kung wala na tayong ibang iniidolo na pinagkakatiwalaan. Halimbawa, nananalangin tayo sa Ama, marami pa tayong sinasambi na mga santo o kung ano pa man. Paano po idirekta na natin sa ating Ama? Siya na mismo ang sambahin natin, huwag na tayong hahanapan ng ibang ilalagay natin parang kahalili ng Diyos. Hindi, direkta na sa Kanya. Kaya nga, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Huwag na tayong gagawa pa ng ibang mga gagamitin natin para i-idolize, kundi direksyon na tayo sa ating Ama. Dumating nawa ang kaharian mo. Ano mo ba yan? Yung kaharian na pagkikita ng mata o yung kaharian sa ating mga puso? Paano po darating ang paghahari ng Diyos sa ating puso? Una po niyan, isasacrifice natin yung sarili nating will, yung sarili nating kalooban, yung sarili nating kataasan o ego. Kasi po, kung titingnan po natin, totoo, may mga pangyayaring hindi ka nais-nais dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pero kapag nasasaktan ang ego at umiiral ang galit o inis o uot, paano natin sasabihin na pinagharian na tayo ng Diyos? Kasi po ang Diyos umiiral dyan pag-ibig. Pero kung narariyan po at galit, hinanakit sama ng loob sa kapwa, naghahari ba ang Diyos sa puso na yan? Hindi po. Kaya dapat, kung sinasabi natin, dumating naman ang gano'n mo, dapat maramdaman
pinaghaharian na tayo ng Diyos sa makatuwid, wala na tayong kaalit kaaway. Lahat ng kapwa natin, mapangit man yung umugka, kung bakit man ang ginawa niya sa atin, iiral yan ang pag-ibig dahil lalambing siya ng Diyos ayon sa kanyang wanis, ayon sa kanyang larawan. Kaya hindi po natin dapat bibigyan ng sama ng loob sila. Ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. Yan po ay isang bagay na pinakakailangan natin mga tao. Pero sabi niya, ibigay mo sa amin sa araw-araw. Totoo, hinihingi natin. Pero ang problema, pagka dumating ka na pumunta ka na sa doktor, yung hiningi mong pagkain na nakalatag na sa misa, hindi mo kinakain dahil sabi ng doktor, bawal ang sobrang kanin. Bawal kumain ng karne. Sa totoo lang, hindi po yan bawal. Lamang, huwag mong lalagiin. Kung kakain ka, once in a week, hindi siya agahan, tanghalian, hapunan, puro karne, talagang tataas talaga ang presyon mo. Pero kung limited lang, may disiplina tayo sa sarili, kasama yan sa hiningi natin. Paano kung bigay lang ng kapitbahay? Inanalangin ka, ibigay mo sa amin ang aming pang-araw-araw ng pagkain. Iginamit yung kapitbahay mo para dalhan ka ng pagkain, tapos itatakwil mo. Hindi ba kasama yan sa panalangin? Ikainin natin. Minsan lang naman yung kumain ng tabak. Di ba ka? Kailangan lang ibabalance natin. Kumain ka rin ng mapait para yung cholesterol hindi ma-absorb ng katawan. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Totoo po, lahat tayo ay lumalapit sa Diyos, humihingi ng tawad. Madali po ang magsabi ng paghingi ng tawad sa Diyos. Pero may kondisyon ng Diyos. Anong sabi dito sa kasunod? Sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin. Ngayon po, lahat tayo humihingi ng tawad sa Diyos. Pero, kapag meron tayong kapwa na humihingi rin ng tawad sa atin at ipinagkait natin yung pagpapatawad. Kasi kung pagpapatawad, hindi yan sa bibig lang. Nasasabihin natin, pinatatawad na kita. Ang pagpapatawad po, forgiveness sa English. Sa ibang kahulugan yan, paglimot. Ngayon, kung halimbawa may ginawa sa atin ang ating kapwa, na masakit sa ating kalooban, sasabihin natin sa ating bibig, pinatawad na kita. Pero kapag naaalala mo may sakit pa rin, meron pa rin kirot at hindi pa natin nakakalimutan, useless po ang sinasabing pagpapatawad. Dahil ang pagpapatawad ay paglimot. Kung titingnan po natin ang Diyos kapag nagpapatawad, nilimot ko na ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, niwala na sa history, sa ugnayan ng bawat tao, maging sa mga, tingnan mo yung mga Israelita na. Kapag pinapatawad ng Diyos, kinakalimutan niya na lahat ng kasamaan ginawa. Ganun po ang pagpapatawad. Kaya kung meron pa rin kirot, merong sakit, iniiyak-iyakan pa natin, paano tayo matatawarin ng Diyos kung hindi tayo marunong maglimot o magpatawad ng pagkakasala ng ating kapwa. Malalim po kasi ang kahulugan ng pagpapatawad. Hindi po yan binubroadcast lang sa bibig. Hindi yan sinasabi lang, kundi nililimot. Ganun po yung meaning nun. Sabi dito, at huwag mo kami ihatid sa tukso. Kasama yun sa itinadalangin natin na ilayo tayo sa tukso. Ang problema, kung hindi tayo marunong umiwas, totoo, dinadalangin natin, ilayo tayo sa tukso. Pero ang problema naman, gusto natin tinutukso. Nadadala tayo ng tinatawag na pita ng laman. Alitigtigin mo yan. Kaya yan po ay hindi po
na kalulugod sa ating kabilang Panginoon. At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at parunong sa kanya sa ating gabi at sa kanya sasabihin, kaibigan, kairamin mo ako ng 3 tinapay. Sapagkat tumarating sa akin, nagaling sa paglalakbay ang isang kaibigan na wala akong maihain sa kanya. At siya mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong pagkakagin. Nalalapat ng pinto, kasama ko sa higigan ng aking mga anak, hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit siya'y hindi bumangon at magbigay sa kanya ng dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon may, dahil sa kanyang pagpagabag ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. Ngayon po, dito sa binasa ko, meron 2 magkaibigan. At yung isang kaibigan, meron ding darating na kaibigan din niya. Na kumbaga, paparating pa lang. Kumbaga, in preparasyon, para ma-entertain niya yung darating na kaibigan, lumapit siya doon sa isang kaibigan. Halimbawa, yung kaibigan 1, yun yung nandun sa kanyang bahay. Yung kaibigan to, yun yung nangangailangan dahil meron siyang darating na 3 kaibigan. Ngayon, in preparasyon, dahil kumbaga, halimbawa, nag-text na. Ito gang, madyan ako. Siyempre, ikaw naman maghahanda para sa estimasyon. Ngayon, wala kang panghanda. Siyempre, mag-aabala ka ngayon doon sa isang mong kaibigan. Pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Kumbaga, yung paglapit ngayon, nasa sitwasyon na kung kailan patulog na. Pero kung titignan po natin, ang ginawa ng tao, nung siya'y katugin, dahil sa isang pangangailangan ng kaibigan, hindi niya po tinignan yung usapang kaibigan. Yung relasyon, hindi po naging batayan yung relasyon, kundi ang pagbagabag. Dahil kung hindi ka nga naman talaga iiwan, katukin ng katukin ang pintuan mo. Sabi sa Bicol, purisaw kita sa labi-labing pagtuktok para lang buksan ang pintuan. Dahil po doon, kumbaga, pinagbigyan niya na lang. Pero hindi tinan po natin dito, sa totoong buhay ng tao, alin baga ang mahalaga? Yung pakikipagrelasyon sa kapwa o yung istorbo? Kaya kung minsan, yung pagiging magkaibigan, nawawala po yun. Dahil sa pag-aabala, dahil sa pagbabagabag ng kaibigan, ang pinagpatayo na lang para i-release niya yung pangangailangan ng kanyang kaibigan, yung pag-iistorbo. Kasi kung kinakalampak na talaga ang pintuan mo, at hindi ka iniiwanan, siguradong lalabas ka. Ngayon, kung titingnan po natin, alin yung naging mas mahalaga doon? Yung relasyon ng kaibigan sa kanyang kaibigan o yung istorbong ginagawa ng kanyang kaibigan? Ganon din po sa pananalangin. Sa oras po na tayo'y merong pangangailangan, meron tayong hinihingi sa Diyos, kung masikap nating ginagawa gabi-gabi o araw-araw ang panunuyo sa ating dakilang Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kung yun ng tao na bagamat sa kanyang kalagayan ay hindi niya pagbibigyan ng kanyang kaibigan, pero dahil sa paggambala, kanyang pagbibigyan, ganun din naman ang Diyos. Kung tapat tayo sa ating mga kahilingan, ipagkakaloob niya sa atin. Sa oras na nakita sa atin, ang tunay na layunin natin at pinagtsatsagaan natin masikap na magpapanalangin sa ating dakilang Panginoon. Marami po tayong mga pangangailangan. Kaya ito, sample lamang na kung ang tao nga, bagamat masama, natuto siyang magbigay dahil lamang sa pagbabagabag ng kanyang kaibigan, gaano pa kung binabagabag din natin
sa ating pananalangin ng Diyos kung hindi niya ipagkakalog sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ganun lang po yun. Sabi pa po dito, at sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsitugtog kayo at kayo'y bubuksan. Ito pong tatlong ito, hanap, tugtog, at hingi. Lahat ko to ay may katapat. Pag humingi ka, bibigyan ka. Pag kumatot ka, bubuksan ka. Pag naghanap ka, makakakuha ka. Ngayon, paano kung nasa katamaran? Sampu na lang. May sadya ka sa iyong kaibigan. Ang kaibigan mo, siyempre, papasok ka, may privacy yun, mayroong pintuan. Meron kang purpose, kaya ka pumunta doon. Pero ayaw mong galawin ang kamay mo para kumato. Bubuksan ka tayo. Siyempre, hindi. Kaya, kailangan, meron tayong gagawin mo. Iangat ang kamay at ikatot. Ganun po ang ibig sabihin nyo. Paano bubuksan ang pintuan kung hindi tayo kumakatot? Kaya kung nilinan po natin dito, tinuturoan tayo na lahat tayo na may mga pangangailangan, merong aksyon na gagawin bago yung sagot sa lahat ng ating pangangailangan. Katulad din naman din, i-relate natin dito sa pananalangin. Kung umaasa lang tayo sa lahat ng mga tinatanggap natin, meron pa pala tayong gusto at hindi natin idinadaan sa panalangin, paano ibibigay sa atin ng Diyos? Kaya sabi na, humingi at ikay bibigyan. Kasi kung halimbawa, magtabi lang naman kayo, ikailangan mo pala ng isang bagay, meron siya. At sa tingin mo naman, bibigyan ka. Pero wala tayong move na ginawa na ibukas ang pala, wala rin mangyayari. Ang mga mangyayari niyan, para lang mapasa atin yung kukunin na lang natin na walang paalam. Kaya ang paghingi, legal na pamamaraan na kung saan, meron namang taong nakapaligid sa atin na handang magbigay sa oras na tayo ay humingi. At ganoon din sa paghahanap. Minsan, may pang-araw-araw tayong pangangailangan. Priority na dyan yung bigas. Kahit mag-isip tayo ng mag-isip mula pagdilat ng mata hanggang sa pagtulog na wala tayong makain, sabihin natin, walang bigas. Hindi ka lumalabas ng bahay para maghanap, hindi kong lalapit ang bigas. Kaya kinakailangan natin gumawa lahat ng tatlong move na yan. Maghanap para masumpungan yung hinahanap. Humingi para bigyan, ibigay yung hinahanap. At tumuktok para bubuksan. Kaya hindi po dapat pinapairal dito yung hiya. Kundi meron tayong move o lakas ng loob na mag-umpisa sa pamamagitan ng paghingi, paghanap, at pagtuktok para lahat ng ating mga kinakailangan ay ipagkaloob sa atin. Sabi dito, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Ang humahanap ay nakasusumbong at ang tumutuktok ay binubuksan. Ibig sabihin, kung tayo man ay nasa negative na kalagayan o may pangangailangan, merong positibong bagay na darating sa ating buhay sa oras na meron tayong move na ginawa. At alinama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato? O ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigyan, kundi isang ahas? O kung siya humingi ng itlog, kanyang bibigyan siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak,
gaano kakayanin yung Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya. Kaya po kung titingnan po natin dito, kung ang isang tao nga, bagaman masama, meron pa rin gininto ang puso na naririyan nakatamo para magbigay ng ikabubuti natin, gaano pa kaya ang ating Ama? Espiritu Santo mismo ang ibibigay niya. Pero may proseso sa pagkakalog ng Espiritu Santo. Unang-una, ang pagsuko. Pag-surrender ng ating sariling kalooban sa Diyos. Ang pag-surrender na yan, may kasamang sumpa at pangako mula sa isang malinis na buhay na tayo'y magbabago na tayo'y nagsisisi na tayo susundin na natin ang kanyang kalooban. Kapag sinusunod na natin ang kanyang kalooban, saka na ipagkakaloob ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang magiging gabay at magbibigay sa atin ng kalakasan para hindi na tayo makabalik doon sa dati nating iniwang kalagayan na galing tayo sa masamang kalagayan. Kaya pinatawag na tayo, nilinis ng ating puso, tunay nga po na ipagkakaloob na ang Espiritu Santo, yan ang tatak o simbolo ng Diyos na pag-aari na tayo niya. Kaya kung tayo po ay pinangungunahan na ng Espiritu Santo, sabi nga, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo na diyan kayo'y tinatagal. Kaya kung meron mga gawain, Sabado, pupunta ng templo, huwag natin ipagkait yung oras na yan na hinihingi ng Espiritu Santo para makarinig tayo ng ibang pili. Kung tayo man ay isa ng pinangunahan ng Diyos o lingkod ng Diyos, sundin natin ang kanyang kalooban at hindi ang sarili nating kalooban. Maging mahangin man yan, maulan, masama ang panahon, mayroong gawain, isasakripisyo natin, mabasa tayo. Ang mahalaga, nasunod natin yung kalooban ng Diyos. Siguro po, hanggang dito lang ang ating makikibahagi sa oras na ito. Salamat po sa Diyos. At ano man ang ating kailangan, karaingan, ilapit po natin yan sa Diyos. At ipagkaloob nawa sa atin ang kanyang sagutan sa lahat ng ating mga panangailangan at kailangan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at kapagpalang umaga sa bawat isa.